Ang item na agad niyang nakuha matapos niyang mapatay si Askura ay ang kanyang Vampire Orb, isang natatanging ranggong sinumpang gamit, katulad ng kwintas. Ang dating Lee ay agad natatanggihan ito, marahil tatawagan pa itong basura, at sasabihing imposibleng alisin ang selyo nito. Pero, pwede naman itong gamitin bilang alay sa isang ritual ng exorcism. Kaya kahit basura ito, bagay lang din sa isang basurang klase gaya niya. Ngunit iba na siya ngayon. Noong ginamit niya ang kwintas na may sumpa ng dugo para labanan si Count Askura, inakala niyang mawawalan na lang ito sa kanyang inventaryo. Pero nanatili ito roon, at ang sumpa nito ay nawala rin. Ang hinala niya ay nalinis ang gamit dahil sa ritual. Ngayon, hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Mayroon siyang Vampire Orb, ang kwintas, at 100 bilyon won. Dahil sa lahat ng ito, lalo na sa pera, hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang iniisip kung ano ang gagawin, bumili ng gamit. Ilagay sa bangko, sabihin sa pamilya niya. Pinayuhan siya ni Granfell na huwag nang masyadong mag-isip dahil gusto nitong matulog. Pero hindi siya tumigil sa kakaisip. Dapat ba siyang bumili ng gamit? Papasok na siya sa Ruptures pero parang sayang lang kung bibili siya ng maraming gamit para sa level na ito. Nang mapatay niya si Askura, tumaas ang level niya ng 34, ngayon, level 134 na siya. Ilang araw lang ang nakalipas, level 55 lang siya. Sa bilis ng pagunlad niya, hindi makatuwiran ang magwaldas ng pera sa mga gamit na magiging walang silbi rin sa loob ng ilang linggo. Gusto niya ng ilang gamit para sa mana recovery, pero bihira ang mga ito at sobrang mahal kapag ibinebenta. Muli siyang pinayuhan ni Granfell na ibaba na ang cellphone at magpahinga, dahil nasasaktan na ang mata niya sa sobrang screen time. Pero ang sagot ni Lee, tumahimik ka. Mayaman ako, hindi ko na kailangang isipin ang maliliit na bagay na yan. Kinabukasan, sa Korean Department ng AAU, tinawag ang lahat ng empleyado para sa isang pulong. May isang nag-ulat tungkol sa mga knights na natalo ni Lee. At batay sa ulat na ito at ilang hinuha, may posibilidad na ito ay alchemy. May isang empleyadong nagtanong kung posible nga ba ito, habang may isa namang malakas na pinukpok ang mesa at sinabing kalokohan iyon. Alchemy, aniya, imposibleng lumikha ng ganoong kalalaking halijing bato gamit yun. Wala ni isang tao ang may sapat na mana para magawa yun. Sa huli, nauwi na lang ang pagpupulong sa walang katapusang pagtatalo. Tahimik lang na nanunood ang veteranong empleyado habang nag-aasaran ang mga kasamahan niya. Ang iniisip niya, nakakapagod na talaga. Kahit saan siya magpunta, ang pinag-uusapan ng lahat ay ang bagong taong ito, si Lee Hoyol o kung sino man siya. Tinanong siya ng baguhang empleyado kung may alam siya tungkol dito, pero sagot niya, pareho lang sila ng sitwasyon. Kung wala siyang impormasyon, wala siyang ideya. Ipinaliwanag naman ng baguhan na sa loob lang ng ilang araw, nagmistulang bangungot ang buhay niya. Pati mga kaibigan at pamilya niya, tinatanong siya tungkol kay Lee. Ang mas nakakagulat, wala ni isang pangalang Lee Hoyol sa Archie na database. Totoo ba yung pangalan niya? O ginagamit lang niya yan para illegal ang mga reporter? Sabi ng veterano, Huwebes na ngayon. Kapag lumabas na ang bagong update, sigurado akong mawawala rin yung hype na yan. At sakto, lumabas na ang bagong impormasyon tungkol sa update. Pareho silang natulala habang binabasa ito, isang bagong rehiyon ang nadagdag sa mundo. Ang Yusra Archipelago. Sa mga veteranong manlalaro, alam nila ang lugar na ito bilang isang mahiwagang rehiyon na may palayaw na Island of Treasure. Pero noon, puro chismis lang ang umiikot tungkol dito. Wala pang nakahanap nito. Ang sabi-sabi, kahit anong nabubuhay sa islang yun ay isang kayamanang walang kapantay. Isang pambihirang lugar na siguradong magdadala ng bagong sigla at pag-asa sa mundo. Sa balita, syempre may coverage tungkol sa bagong update, ang Treasure Island. Pero may isa pang malaking anunsyo. Ibabalik na ang Academic Society of Mages. Ang samahang ito ay matagal nang kilala bilang sentro ng talakayan at debate ng pinakamahuhusay na salamangkero. Malaki ang naging papel nito sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga mahikiro noon. Habang nanunood ng balita sa cellphone, tila may mas kawili-wiling nangyayari. Si Jesse mula sa The Shining Guild, isa sa mga imbitadong manlalaro, ay kasalukuyang pumapasok sa tore. Patuloy lang si Granfell sa kanyang pull-ups habang pinapanood ito.
Samantalang si Lee, napabuntong hininga na lang. Sinermonan ko pa naman siya tungkol sa asal, bulong niya. Literal na pang-apat siya sa ranggo sa buong mundo. Pero hindi interesado si Granfell sa mga inis ni Lee. Ang mas pinagtutuunan niya ng pansin ay ang Academic Society of Mages. May kasabihan tungkol sa kanila, aniya. The Tower of the Mages has magic, but not skills. Napakunot noo si Lee. Kilala niya ang linyang yan. Matagal na niyang nabasa ito sa paglalarawan ng Mages Tower noong laro pa lang ang Archana. Walang pakialam si Granfell sa alinlangan ni Lee. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang samahang yan, sabi niya. Pero kung pupunta ako roon, sigurado akong may mapapala ako. Tumango siya. Oo, pupunta ako roon, pagkatapos kong maghugas ng pinggan, syempre. Hindi na alam ni Lee kung ano pa ang sasabihin. Kaya hinayaan na lang niya. Sa Mages Tower, dagsa ang mga tao sa harapan, matiyagang naghihintay na bumukas ang mga pinto. Isang dalaga na kaanib ng Mages Tower, si Cleo, ay labis na tuwang-tuwa dahil magbabalik muli ang Academic Society. Iniisip niya kung ano kaya ang mga matutunan niya ngayon, at kung talagang ipapakita ni Marcelo, ang head mage, ang kanyang pananaliksik ngayong araw. Habang abala siya sa pag-iisip, isang random na lalaki ang naglalakad patalikod habang nakikipag-usap sa mga kaibigan niya. Hindi niya napansin si Cleo, malapit na siyang mabangga rito. Pero hindi yun nangyari. Sa halip, hindi man lang nagalaw si Cleo, at ang lalaki ay tumama sa pader. Tawanan ang mga kaibigan niya habang nakahandusay siya sa lupa. Ang tanga mo, komento ni Cleo. Sakto namang dumating si Jessie. Huwag mong tawaging tanga ang mga tao, saway nito. Ang ilusyonaryong pader na yan ay isang mahika mula mismo sa Tower Master para sa pulong. Hindi ito madaling makita ng mga karaniwang tao. Agad na humingi ng paumanhin si Cleo. Totoo nga naman. Samantala, ang grupo ng lalaki ay nakatitig sa pader. Humanga nang makita nilang tumagos si Jessie rito. Ipinaliwanag ni Cleo na siya ang gabay para sa pulong at ang trabaho niya ay dalhin ang mga imbitado sa Crystal Hall. Siya na rin ang huling dumating, kaya oras na rin para pumasok siya. Wala nang dapat pang dumating. Pero nagduda si Jessie. Ganun ba? Pero gusto kong maghintay pa ng kaunti. May kakaibang pakiramdam ako na may isang darating pa. At hindi nagtagal, dumating nga si Granfell sa Mages Tower. Napansin nilang dalawa na sa tuwing pupunta sila rito, napakakapal ng tao, ngayon lalo na. Sobrang dami ng tao. Marahil sinusubukan nilang makarating sa Yusra, o baka gusto nilang sumali sa Mage Society. Doon may isang taong nakapansin kay Granfell. Si Lee yan. Sa loob ng isang segundo, nagdagsaan ang mga tao palibot sa kanya, mga tagahanga, humihingi ng kung ano-anong bagay. Parehong nenas si Lee at Granfell. Iniisip nila kung paano sila makakatakas. Pero bago pa sila makagalaw, isang random na tao ang biglang humawak sa bag ni Granfell. Idol, malaking tagahanga mo ako. Sigaw nito, isang picture lang, promise, hihinto na ako. Nagpanteng ang tenga ni Granfell. Ang siraulo na to, hinahatak ang isang bagay na napakahalaga sa kanya. Nasa loob ng bag na iyon ang kanyang brown rice green tea, na nagkakahalaga ng 500 won bawat tea bag. Iyon lang ang tanging bagay na ginestusan niya gamit ang pinaghirapan niyang pera. Kaya hindi na siya nagdalawang isip. Layuan mo ako, malamig niyang sabi. Nagulat si Lee. Grabe, ang harsh mo naman. Oo, nakakainis yung tao, pero parang napasobra ang reaksyon ni Granfell. O baka naman tama lang. Kung madismaya ang mga ito, baka mabawasan ang atensyon sa kanya. Pero kabaligtaran ang nangyari. Sa halip na madismaya, mas lalong na-excite ang lalaki. Grabe, tili nito. Ininsalto ako ni Lee Hoyol sa totoong buhay. Biglang dumami ang humihiling nito, gustong insultuhan din sila ni Lee. Napabuntong hininga si Lee. Nawawala na siya ng pag-asa sa sangkatauhan. Habang iniisip nilang dalawa kung paano makakatakas, napatingin sila sa ilusyonaryong pader, at napansin nilang may kakaiba rito. Sa walang pag-aalinlangan, tumakbo si Granfell papunta sa ilusyonaryong pader ng buong bilis, kahit na may mga taong sumisigaw ng babala sa kanya. Sigurado na siyang tatagos siya rito. At tama nga siya. Halos mabangga niya si Cleo sa sobrang bilis ng pagtigil niya, pero nakaiwas pa rin siya. Napahanga siya sa ilusyon. Kahanga-hanga ang mahika rito, komento niya.
Inihatid siya ni Cleo paakyat ng hagdan, paminsan-minsang sinusulyapan siya. Iniisip niya kung sino ba talaga itong lalaki. Lahat ng inimbitahan ay siguradong nasa loob na. Kahit ilang beses niyang balikan ang listahan ng mga imbitado, hindi talaga lumilitaw ang pangalan nito. Napansin ni Granfell ang ginagawa ni Cleo at nagtanong, may problema ba? Biglang naalala ni Cleo ang unang pagkikita nila, kung paano siya naipit nito noon. Agad niyang itinanggi ang problema. Wala naman. Nais mong dumalo sa pagpupulong, hindi ba? Tumango si Granfell bilang sagot. Pero hindi talaga mapakali si Cleo. Paano nagawa ng lalaking ito na makita ang ilusyon? Ang mismong Tower Master ang gumawa ng mahikang ito, imposibleng basta-basta lang makita ng kung sino. Sino ba talaga siya? Patuloy siyang napapatingin kay Granfell, namumula pa. Napansin naman ito ni Lee at napaisip kung nilalagnat ba ito o may sakit. Nagpatuloy si Granfell, hindi ba ako pwedeng dumalo kung wala akong imbitasyon? Ipinaliwanag ni Cleo na ang sinumang may kakayahang makita ang ilusyonaryong mahika ay maaaring dumalo sa pagpupulong, kahit wala silang opisyal na imbitasyon. Pero, siya ang unang nakagawa nito. Dahil dito, lalo siyang namangha. Maging sa larangan ng akademya, gusto niyang malaman kung anong klaseng tao si Granfell. Muli, pinuri ni Granfell ang ilusyonaryong mahika at nagpatuloy sa paglalakad. Samantala, inobserbahan ni Lee ang hagdan na kanilang tinatahak. Iniisip niya kung kaya niya itong gayahin, kung may sapat siyang mana. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Crystal Hall, ang sentro ng karunungan at pananaliksik. Simula nang maging realidad ang Archena, lumitaw rin sa tunay na mundo ang mga NPC mula sa laro. Ngunit higit sa kanilang lahat, may isang tao na may pinakamalaking impluwensya, ang batang head mage, si Marcelo. Tinagurian siyang tagapagmana ng Mage's Tower. Siya ang pinakamabilis, pinakamatalinong salamangkero. Walang kahit sino ang nakakalapit sa lebel ng kanyang karunungan. Samantala, sa isang sulok, hindi tumitigil sa kadaldala ng sombrero sa ulo ni Jessie. Paulit-ulit nitong sinasabi kung gaano kagaling si Marcelo. Pero wala siyang pakialam. Dahil dito, nagalit ang sombrero. Para sa kanya, top priority wizard lore ito. Ngumuso si Jessie. Nakakaantok ang pulong na to. Ang boring. Para sa kanya, ang mahika ay isang kasanayan. Kaya ang mga pinagtatalunan dito, tulad ng inspection at interference, ay walang halaga. Kung hindi lang dahil sa nakakabweset niyang class quest, matagal na siyang umalis. Dahil dito, tiniis na lang niya. Napansin siya ni Marcelo. Mukhang nababagot ka. Nagpatuloy siya, ang tore ay tinawag sa mundong ito para sa mga manlalakbay, pati na rin sa iba't ibang dahilan. Ngunit, hindi ito direktang naisalamin sa mundo natin. Ito ay isa lamang bahagi ng interference, isang update na patuloy na nangyayari. Tiningnan niya ang mga naruroon. Alam kong hindi kayo pamilyar sa aming mahika. Katulad din namin, nahihirapan kaming intindihin ang agham ng inyong mundo. Pero, upang maunawaan kung ano ang nangyayari at maibalik ang balanse sa kanilang mundo, dapat silang magtulungan, anuman ang mangyari. At dito pumasok ang bagong paksa ng kanyang talumpati. Agham. Natuklasan niya ang isang posibilidad, isang paraan upang mas mapalawak pa ang kanilang mahika gamit ang agham. Lumikha si Marcelo ng isang maliit na bola ng apoy at sinabing ito ay fusion, isang anyo ng ignition na nalikha sa pamamagitan ng pagsasama ng agham at mahika. Bagamat bago pa lang ang ganitong uri ng pag-unlad, kinakailangang lapitan ito ng may pag-iingat. Hindi nila alam kung ano ang maaaring mangyari kapag pinaghalo ang dalawang ganap na magkaibang bagay. Ngayon, nakuha na ng lecture ang atensyon ni Jessie. Ngunit biglang sinabi ni Marcelo na, dahil sa natuklasang ito, kailangan niya ang tulong ng lahat. Ang mga naruroon sa pagpupulong ay agad na naisip na isa itong quest. Pagkatapos, sinabi ni Marcelo na kung may mga tanong sila, huwag silang mag-atubiling magtanong. Si Granfell ang unang nagtaas ng kamay. Ipinaliwanag niya na may ilang bagay sa ipinakitang pagsisiyasat ni Marcelo na hindi kinakailangan at nais niyang marinig ang opinyon nito tungkol dito. Nagulat ang lahat sa katapangan niyang tanungin ang head mage mismo, habang si Jessie naman ay natuwa. Alam niyang darating si Granfell. Sa kabilang panig, nagsimula ng pawisan ang mga miyembro ng konseho. Karamihan sa kanila ay napabuntong hininga dahil kilala nila si Marcelo,
hindi ito ang tipo ng taong mananatiling kalmado sa ganitong sitwasyon. Tinitigan siya ni Marcelo at nagtanong, bakit mo iniisip yan? Sinimulan ni Granfell ang paliwanag. Simple lang, ramdam ko ang hindi pagkakatugma. Magkaibang-magkaiba ang agham at mahika. Pareho silang may sariling tuntunin. Dahil dito, nagkakaroon ng estrangement sa proseso ng kanilang pagsasanim. Naranasan na rin niya ito habang pinaghalo ang kanyang mga kasanayan at mahika. Pagkatapos, nilikha niya ang parehong bagay na ipinakita ni Marcelo. Nanlaki ang mga mata ni Marcelo. Hindi siya makapaniwala. Tumagal siya ng ilang buwan bago niya nagawang i-activate ang mahikang iyon. Ngunit nagawa lang ito ni Granfell sa isang iglap. At paano siya nagkaroon ng estrangement gayong isa siyang explorer? Naramdaman din ng lahat sa bulwagan ang parehong pagkagulat ni Marcelo. Doon nila napagtanto, ang taong ito ay si Lee Hoyol. Ipinaliwanag ni Granfell na ang paggamit ng centrifugal force ay maaaring mapabuti ang bisa ng mahika. Bagamat medyo kulang pa ito sa ngayon, hindi naman ito masamang resulta. Sinabi ni Lee na ang karaniwang paraan ng ignition ay gumagamit ng sobrang daming mana, isang bagay na hindi niya gustong aksayahin. Sa paggamit ng centrifugal force, naging mas madali ang proseso. Naisip ni Granfell na tama lang ang naging desisyon niyang pumunta rito. Nagpakita siya ng napakasayang ekspresyon, pero para sa mga tao, mukhang nang-aasar siya. Naisip nila na para bang laruan lang ito para sa kanya. Sa simula, tila napanghinaan ng loob si Marcelo sa ipinakitang antas ng kasanayan ni Granfell. Ngunit, sa halip na sumuko, nakahanap siya ng bagong kumpiyansa sa sarili. Inalok niya si Lee na sumali sa kanyang pananaliksik upang mapabilis at mapahusay ito. Nagpakita ito bilang isang quest, na agad namang tinanggap ni Granfell. Tuwang-tuwa siya, ngunit sa ekspresyon niya, parang natalo niya si Marcelo at ngayoy ipinagmamalaki ito. Sa Yusra Archipelago, dumating sina Leonie at ang kanyang guild, ngunit hindi siya natuwa. Masyadong masikip at matao para sa panlasa niya. Isang kasamahan niya ang biglang humulik sa kanyang pisngi, natutuwa sa kanyang inis. Samantala, napansin naman ng isa pang miyembro na bagamat inaasahan niyang magiging masikip ito dahil sa mga reporter, hindi lang sila ang naroon. Napakaraming Arch-Anian din, mga NPC. Sa gitna ng karamihan, naruroon ang Lionheart Knights, ang Shadow Mercenary Troops, at maging ang Explorer Alliance. Isa pang miyembro ng guild ang nagsabi na ang lugar na ito ay kilala bilang Treasure Island, kaya hindi nakapagtataka kung pati ang mga NPC ay interesado rin dito. Biglang nagring ang telepono ni Leonie. Isa ito sa mga miyembro niyang dumalo sa pulong. Ipinahayag niya na naroon din si Lee at sinabi sa head mage na may kapintasan ang kanyang mahika. Sa narinig, tumawa ng malakas si Leonie. Ang lalaking yun, isang totoong siraulo. Nagpatuloy ang mage sa kanyang paliwanag. Sinabi niyang inamin ni Marcelo ang pagkakamali at binigyan pa si Lee ng isang quest. Samantala, sa Mage's Tower, humingi si Marcelo kay Granfell ng listahan ng mga kailangan niya para sa pananaliksik. Ipapangako niyang gagawin ang lahat upang makuha ang mga ito. Parehong natuwa sina Granfell at Lee. Malinaw na maaari nilang gamitin ito sa kanilang kapakinabangan. Hindi nagtagal, ipinatawag si Marcelo sa pinakamataas na palapag ng Mage's Tower. Doon, sinalubong siya ng 5 stars of the tower, ang 5 pinakamakapangyarihang mage sa buong tore. Hindi natuwa ang mga ito sa kanyang desisyon. Binatikos siya dahil sa pag-imbita ng isang explorer upang makatrabaho, isang bagay na labag sa kanilang mga patakaran. Bakit kailangang gawin ito ng isang mage? Ipinaliwanag ni Marcelo na si Lee ay isang taong perpektong nakakaunawa sa mahika. At higit pa riyan, napagtagumpayan niya ang agwat sa pagitan ng agham at mahika, isang bagay na pinaghirapan niyang maunawaan sa loob ng maraming buwan. Ang ganitong talento ay hindi dapat sayangin. Maaari nitong baguhin at pagandahin ang mundo, isang bagay na kinakailangan nila sa ngayon. Gayunpaman, iginiit ng 5 stars na ang mga mage ay dapat kumilos ng mag-isa at akuan ang kanilang sariling responsibilidad. Iginagalang nila ang pasya ni Marcelo, ngunit ipinaalala nilang darating ang araw na kakailanganin niyang panagutan ang kanyang mga aksyon. Pinayagan na siyang umalis. Habang papalabas, napabuntong hininga si Marcelo. Trabaho sa ilalim ng mga matatandang iyon. Kinamumuhian niya ang kanilang kay-abangan, ayaw nilang tumanggap ng tulong mula sa labas,
kahit na ito ang makakatulong sa kanila sa hinaharap. Mula sa likuran, lumapit si Cleo. Sinabi niyang pupunta na siya upang kunin ang mga bagay na hiniling ni Lee. Saglit na nag-isip si Marcelo bago sumagot, kung ganon, ako na ang bahala. Pupunta rin siya roon upang may suriin. Medyo naguluhan si Cleo, ngunit pumayag na rin. Ilang sandali pa, iprinisinto ni Marcelo kay Granfell ang mga bagay na kanilang hiniling. Kasama rito ang mga gamit na nagpapabilis ng mana regeneration at ang iba't ibang magic texts na nais niyang makuha. Tinanong niya si Granfell kung nagustuhan niya ang mga ito. Ngunit sa halip na matuwa, napabuntong hininga si Granfell. Napakataas ng antas ng mga bagay na ito para sa kanya. Ipinaliwanag niya kay Marcelo na hindi akma ang mga ito para sa kanya, at ito ay sa literal na kahulugan. Nagulat si Marcelo, ngunit inaasahan na rin niya ang ganitong sagot. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang maling pagtansya. Dahil dito, naisip niyang si Granfell ay may ideya na ukol sa hiniling niyang gamit. Kaya naman, inabot niya rito ang isang hexagram brooch. Isa ito sa 6 na piraso ng isang set, isang level 100 item na nagpapabalik ng 10% mana sa bawat paggamit ng mahika. Napaisip si Lee, eksakto ito sa hinahanap niya. Malaki ang maitutulong nito sa kanyang kakayahan. Sinabi ni Marcelo na nang makita niya ang mga hindi kailangang bahagi sa mahika niya, naunawaan niyang kahanga-hanga si Lee. Ngunit hindi niya inaasahan na alam din nito ang tungkol sa brooch na ito. Tunay ng kamangha-mangha, ani Marcelo. Samantala, nagtataka si Lee kung ano ang espesyal sa isang simpleng bagay na ito. Ipinaliwanag niyang hindi nila maisa sa katuparan ng maayos ang pananaliksik, kailangan muna niyang ayusin ang kanyang mahika. Nag-update ang quest. Kailangan niyang hintayin ang pagtawag ni Marcelo. Maghihintay ako hanggang malampasan mo ang iyong sarili, sagot ni Granfell. Muling nagpasalamat si Marcelo. Sa kanyang isipan, naisip niya, kung kasama ko siya, baka magawa naming baguhin ang Mage's Tower. Sa bagong archipelago, si Huigang ay nakaupo habang nagla-livestream, na kasalukuyang pinapanood ng 19,412 na tao. Ipinaliwanag niya na hinihintay niyang dumating si Lee sa user gamit ang portal. Ipinakita niya rin na napakaraming tao ang pumapasok, kaya naniniwala siyang darating din si Lee sa lalong madaling panahon. Nagsisimula ng mainip ang mga nanonood sa kanyang stream, pero pinayuhan sila ni Huigang na maghintay lang. Sa hindi kalayuan, may isang manlalarong nakarinig sa kanya habang binabanggit si Lee. Lumapit ito sa camera, halos dikit na ang mukha rito. Agad siyang nakilala ng mga nanunood, si Kinver. Galit na galit ito dahil masyadong nabibigyan ng pansin si Lee. Si Kinver ay miyembro ng Supernova Guild, isang grupo na kilala sa paggamit ng kahit anong paraan upang makamit ang kanilang mga layunin. At sa kanilang lahat, si Kinver ang may pinakamasamang reputasyon. Marami siyang koneksyon sa mga kaso ng misteryosong pagkawala ng mga tao. Lumapit siya kay Huigang at malamig na sinabi, sabihin mo kay Lee, huwag siyang lumampas sa linya sa kanyang payasong palabas. Pagkatapos, umalis siya, sabay dagdag ng babala. Babantayan niya ang stream ni Huigang para siguraduhin na maisa sa katuparan niya ang kanyang misyon. Dahil dito, nagsimulang magtanong ang mga nanunood, kaya ba hindi nagpapakita si Lee dahil alam niyang may mga katulad ni Kinver na nag-aabang sa kanya? Nagpapakatago lang ba siya? Nagpanteng ang tenga ni Huigang. Sinimulan niyang aiban ng sinumang sumisira sa pangalan ni Lee. Ipinaliwanag niya na hindi interesado si Lee sa kayamanan ng Yusra. Wala siyang pakialam sa kasikatan, wala siyang ginagawa ni isang commercial o TV appearance. Ipinapakita lang nito kung anong klaseng tao talaga siya. Napansin ng mga tao sa paligid ang nangyayari, habang ang mga nanunood sa stream ay nagsimulang sumang-ayon kay Huigang. Sa aklatan ng Mage's Tower. Habang nakaupo sa loob ng Mage's Tower Library, nagtanong si Granfell kay Lee kung may dahilan ba sila para pumunta sa Yusra. Wala naman talaga, sagot ni Lee. Kahit isang treasure island pa ang lugar na iyon, nasa level 134 pa lang siya. Ang Yusra ay isang level 350 rupture. Wala pang mga demonyo roon, kaya wala siyang mapagkukunan ng natural enemy buff. Kailangan niyang lumaban gamit ang lahat ng meron siya para lang mabuhay. Pero bigla silang nakatanggap ng isang class quest. Kondisyon, inspeksyonin ang 7 deadly sin ng Yusra. Ito ay pride, envy, wrath, gluttony, lust, sloth,
at greed. Napaisip si Lee, dapat ba talaga silang pumunta roon? Pero biglang nagsalita si Granfell. Noong una, wala tayong dahilan para pumunta. Pero ngayon, wala nang dahilan para magdalawang isip. Pagkasabi nito, nag-impake siya ng maraming tea bags at naglakad palayo. Napabuntong hininga si Lee. Magpalat ka naman ng damit, sobrang init sa lugar na yon. Sa Yusra, sa wakas, dumating si Granfell sa isla. Tuwang-tuwa si Huygang nang makita siyang naroon na rin sa wakas. Pero hindi, nagustuhan ni Lee ang lugar na ito. Sobrang init, ngunit wala siyang panahon para magreklamo. Pareho nilang naramdaman ang isang matinding kasamaan na bumabalot sa buong isla, pati na rin sa mismong lupa sa ilalim nila. Dahil dito, agad na nag-activate ang natural enemy skill ni Granfell. Napaisip siya, ang impluensyang ito, napakalakas. Kung ganito kalakas ang presensya, siguradong ibang antas ang mga demonyong nasa isla. At makikita ito sa paligid nila. Bagamat mukhang maganda ang isla, ang kasamaan na bumabalot dito ay hindi maitatanggi. Pero imbes na matakot, nakita nila itong isang magandang pagkakataon. Dahil sa tindi ng kasamaan sa paligid, ang natural enemy skill ni Granfell ay mananatiling naka-activate sa lahat ng oras. Ibig sabihin, ang laban dito, magiging mas madali kaysa sa inaakala nila. Si Huygang ay masayang sumusunod sa kanya at tuwang-tuwang ibinalita sa kanyang chat na ang kanilang Lee ay nakapasok na sa kagubatan ng kapuluang ito. Habang nag-uusap sila, patuloy pa ring nagtataka ang kanyang chat tungkol sa napakaraming bagay tungkol kay Lee. Napansin ni Huygang kung gaano kaingat gumagalaw si Lee at inisip niyang baka may mga nakatagong bagay sa islang ito na gusto niyang mahanap agad. Ngunit sa totoo lang, pareho lang nilang hinahanap ang isang mas madaling kalaban dahil sa sobrang baba ng kanilang level. Sinabi rin ni Huygang sa kanyang chat na hindi niya guguluhin si Lee sa kahit anong paraan, kaya kung hindi nila gusto yun, maaari silang umalis. Wala rin silang dapat ipag-alala kung mahuhuli siya, dahil sa totoong buhay, halos hindi siya napapansin ng mga tao, para siyang hindi nag-e-exist. Biglang may napansin si Granfell, at sa sandaling iyon, isang grupo ang biglang hamarang sa daraanan ni Huygang. Naghahanda silang labanan ang isang Emerald Tiger, isang halimaw na may level 420. Habang ang isa sa mga miyembro ng grupo ay dahan-daw ang umatras, inis na inis siya sa mga kasama niya dahil ayaw nilang maghiwa-hiwalay. Sa kanyang pag-atres, aksidente niyang nabangga si Granfell, at agad niya itong nakilala bilang si Lee Hoyol. Agad siyang nagtanong kung ano ang ginagawa nito roon. Hindi naman gaanong naapektuhan si Granfell sa tanong, pero si Lee ay tila tinamaan sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, dahil siya mismo ay nagtataka kung bakit siya naruroon. Ang orihinal niyang plano ay maghanap lang ng isang alakdan para mag-warm up, pero sa kasamaang palad, ang unang halimaw na lumitaw ay isang Emerald Tiger, ang pinakamalakas na halimaw sa buong lugar na ito. Mas mababa ito ng 10 level kumpara kay Count Asker, pero kahit ganoon, wala siyang pag-asang makatakas, lalo na sa mga stats niya ngayon. Sinabi ni Granfell na hindi maganda ang sitwasyon, dahil ang sinag ng araw na tumatama sa Emerald Tiger ay nakasisilaw sa kanya. Pero kung mapipigilan niya ang paggalaw ng halimaw, hindi na ito makakagawa pa ng kahit anong panlilinlang. Patuloy siyang lumikha ng mga halijing bato mula sa lupa, na tuluyang nagpatigil sa Emerald Tiger. Tahimik namang nanunood ang grupo, kasama si Huygang sa likuran, habang namamangha sa kanyang ginagawa. Inihanda ni Granfell ang kanyang bagong kakayahan, ang Ignition. Hindi pa niya ito nasusubukan, kaya lumikha siya ng isang malaking bola ng apoy sa kanyang palad at itinapon ito sa Tiger. Nagkaroon ng isang matinding pagsabog ng apoy, halos abutin na rin si Huygang. Sa isang iglap, tuluyang natalo ang halimaw, walang nagawa sa harap ng kapangyarihang iyon. Sumabog sa excitement ang chat ni Huygang, at si Granfell naman ay nakatanggap ng bagong level. Samantala, iniisip ni Lee na ang Ignition, na kanyang pinahusay kasama si Marcelo, ay isang nakakabaliw na kakayahan. Dagdag pa rito, napakagandang magkaroon ng brooch na nakakapagbalik ng 10% ng kanyang mana. Nanlaki ang mga mata ng grupo sa nakita nila, isang Emerald Tiger, na patumba sa isang atake lang. Hindi sila makapaniwala. Samantala, sa ibang bahagi ng isla, iritang-irita na si Shrek, ang pangatlong ranggong manlalaro at ang Guildmaster ng Second Son Guild.
Matagal na silang naglalakad sa islang ito, pero hanggang ngayon, nasa labas pa rin sila ng teritoryo nito. Isang miyembro ng kanyang guild ang nagmungkahi na bumalik na sila at muling magsama-sama kasama ang ibang mga grupo, dahil kaka-rating lang sa kanya ng balita na ang Shining Guild ay nakarating na sa pinakasentro ng isla, at buo pa rin ang kanilang grupo. Bukod dito, hindi rin nila malabanan ng malalakas na halimaw dahil masyado silang hiwa-hiwalay. Bagaman mahirap aminin, alam ni Shrek na ito ang naging pagkakamali nila, ang maghiwa-hiwalay. Ang plano niya ay makuha ang pinakamaraming achievements at loot sa pamamagitan ng paggamit sa dami ng kanilang mga miyembro. Pero hindi niya inakala na ang Berserker Guild, na mas mababa ang ranggo, ang makakakuha ng first clear sa nakaraang ekspedisyon. Masyado niyang minamaliit ang Yusra Archipelago. Napakagatlabi siya at inaming naging masyado siyang gaaman para sa level nila ngayon. Kaya walang ibang dapat gawin kundi ipatawag na silang lahat pabalik, at ngayon na mismo. Biglang tumawag ang koponan mula sa kanluran, ang mismong grupong tinulungan ni Lee. Sa tingin ni Shrek, tamang-tama ang timing nito dahil tatawagan niya rin sila para mag-regroup. Ipinaliwanag ng pinuno ng kanlurang koponan na pupunta na sila sa kinaroroonan ni Shrek dahil kailangan nilang isuko ang rutang ito. Dumaan na kasi rito mismo si Lee Hoyol. Bago pa makapagtanong si Shrek, biglang nakatanggap ng ulat ang isa sa kanilang mga salamangkero mula sa isa pang salamangkero na nasa tore ng Mahika. Ayon sa ulat, nakatanggap si Lee ng isang quest mula kay Marcelo, ang pinuno ng mga salamangkero, at siya na rin ngayon ang kauna-unahang manlalaro na nagkaroon ng sariling personal na silid pananaliksik sa lugar na iyon. Napaisip si Shrek, hindi niya inakalang posible para sa isang NPC at isang manlalaro na magkaroon ng ganitong kalalim na relasyon. Kahit may narinig na siyang mga chismis tungkol dito noon, hindi niya lubos maisip na totoo nga. Sinabi niya na mula ngayon, ang kanilang analysis team ay itatalaga na para pag-aralan ng gusto si Lee. Kailangan nilang malaman ang lahat ng tungkol sa kanya, baka mas delikado pa ito kaysa sa inaakala nila. Samantala, halos parang baliw ang ngiti ni Lee habang hawak ang isang dalisay na emerald crystal, isang sangkap na itinuturing na top tier. Sa sobrang saya, nagsimula siyang tumalon-talon, na sa paningin ni Granfell ay isang napakakawawang tanawin. Pinili na lang niyang hindi siya pansinin. Alam ni Lee na sobrang bihira ang ganitong sangkap, at kakaunti lang ang may kakayahang humawak nito. Pero kung hihingi siya ng tulong sa tore ng Mahika bilang bahagi ng kanyang pananaliksik, makakakuha siya ng libreng pagsusuri dito. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Granfell. Sa isang iglap, nagbago ang pakiramdam sa buong isla, at muling lumitaw ang quest tungkol sa pagsisiyasat ng 7 Deadly Sins sa kapuluang ito. Bago pa man makapagtaka si Lee kung bakit ito lumitaw ulit, nagsimulang manginig ang lupa. Isa pang mensahe mula sa sistema ang lumitaw. Ang Yusra Archipelago ay sinasakop na ng kasakiman. Tumataas ang progreso ng pagkawasak. Hindi lang si Lee ang nakatanggap nito, lahat ng nasa isla ay may parehong abiso. Tinitigan ni Granfell ang mensahe at sinabing, kung kasakiman ang dahilan, marami namang ganid na tao sa paligid na posibleng gumising sa kanya. Kasama na raw si Lee. Lahat ng ito ay dahil sa isa sa 7 deadly sins ng kapuluang ito, ang kasakiman. At kung totoo nga ang mensahe, ibig sabihin ay nagising na ang demonyo ng kasakiman. Alam ng sinumang demon hunter na kung umabot sa 100% ang progreso ng pagkawasak, madyay gising ang lahat ng deadly sins sa islang ito. Sa sandaling iyon, natanggap ni Granfell ang panibagong class quest na pinamagatang Bruwang. Matapos ang kanyang prologue quest, mayroon na siyang 2 bagong layunin. Pigilan ang muling pagkabuhay ng kasakiman at siguruhing hindi madungisan ng kasakiman ang kayamanan ng islang ito. Nakaramdam siya ng ginhawa, mabuti na lang at ganoon ang sitwasyon, kung hindi, wala siyang laban sa halimaw na iyon. Pero hindi iyon ang pinakamalaking problema ngayon. Dahan-dahan ang nagiging parang mga baliw ang mga tao sa paligid. Lahat sila, nagpapaligsahan para makuha ang kayamanan. Dahil nalinas na ng Shining Guild ang isang isla at nakuha na nila ang kanilang kayamanan, naisip ni Granfell na ito ay natural na reaksyon. Sa puntong ito, lahat ng manlalaro sa Yusra Archipelago ay iniisip ang parehong bagay, kunin ang kayamanan bago mahuli ang lahat. Ngunit para mapigilan ang kayamanan mula sa pagkalason ng kasakiman, kailangang bitawan ng lahat ang kanilang pagnanasa sa kayamanan.
Pero sa kasalukuyang kalagayan nila, wala na silang matinong pag-iisip, mukhang imposible itong mangyari. Nagsimula ng magtalo ang lahat kung sino ang unang makakakuha ng kayamanan. Isa-isa silang lumulubog sa kanilang kasakiman. Habang pinagmamasdan ng kaguluhang ito, nag-iisip si Lee kung ano ang dapat niyang gawin, dahil isa sa kanyang mga quest ay pigilan mismo ang pangyayaring ito. Napabuntong hininga si Granfell at sinabing may isang paraan lang para makaalis dito, kailangan niyang kunin ang lahat ng kayamanan sa islang ito. Naguluhan si Lee sa sinabi niya. Samantala, sa pangalawang isla ng Yusra Archipelago, natanggap din ng Shining Guild ang mensahe tungkol sa kasakiman. Ipinaliwanag ni Camilla na dahil may 10 isla sa kabuuan, bahagi sila ng isang countdown. May 10 kahon, at isa sa mga ito ay napuno nang makuha nila ang kayamanan. Sabi ni Lux, tama ang sinabi niya. Pero may balita ba sila mula sa ulat ni Jesse? Sinabi ni Dimitri na kung ang tinutukoy niya ay ang ulat kung saan puro si Lee ang pinag-uusapan, at kung paano siya nakaakyat sa pinakamataas na palapag ng Mages Tower, nabasa na nila ito. Natawa si Camilla at sinabing nakakatuwa si Jesse kapag pinag-uusapan si Lee, lalo na't nagkikislapan ang mga mata niya tuwing ginagawa niya ito. Halatang may gusto siya rito. Pinagsabihan siya ni Dimitri na seryosohin ang sitwasyon, pero tinukso siya ni Camilla at sinabing wala siyang alam sa ganitong bagay, lalo na't ni-reject siya nito kahit panirentahan niya ang buong hotel lounge, na parang isang tanga. Napangiti si Lux at nagtanong, kung lalaban tayo sa kanya, kaya ba nating manalo? Sabi ni Dimitri, ayaw niyang makipag-away sa taong iyon. Sinabi naman ni Camilla na marami pa silang ibang problema, at dagdag pa, papatayin sila ni Jesse kung may mangyari man kay Lee. Sang-ayon si Lux dahil nasabi lang niya iyon dala ng inggit, at wala naman talagang dahilan para awayin si Lee. Biglang napuno ang isa pang kahon sa progression bar. Ipinaliwanag ni Dimitri na ang Unified Under Heaven Guild ang nakakuha ng kayamanan sa pagkakataong ito. Dahil dito, sinabi ni Lux na dapat na silang gumalaw bago maagaw ang kayamanan nila. Samantala, sa ibang isla, desperadong pinipigilan ni Lee si Granfell sa pagkuha ng lahat ng kayamanan, dahil mas bibilas lang ang pagpuno ng progress bar. Doon nila nakasalubong ang Lionheart Knights, at naisip ni Lee na hindi niya inasahang makikita sila sa ganitong lugar. Agad namang nakilala ni Granfell ang isa sa kanila, ang kapitan ng Lionheart Knights, si Harkon Kingsguard. Isang knight ang sumigaw sa kanya dahil sa paraan ng pagtawag niya sa kapitan, pero pinatigil ito ni Harkon at tinanong ang pangalan niya. Ipinakilala ni Granfell ang sarili bilang si Lee at sinabing hindi niya inasahang makikita ang Lionheart Knights sa ganitong lugar. Ipinaliwanag ni Harkon na iba ang enerhiyang nararamdaman niya kay Granfell kumpara sa ibang manlalakbay. Napansin niya na ito ay dahil sa brooch na suot niya. Bago pa sila makapag-usap ng maayos, isang bagay ang biglang bumagsak mula sa itaas na muntik nang tumama kay Granfell, pero agad niya itong naiwasan. Napansin ni Harkon na ang bumagsak ay ang atake ng tagapagtanggol ng islang ito, ang dakilang pagong na may gintong pangil. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na maghanda para sa labanan, dahil kilala ang pagong na ito sa pagpapalabas ng mga bulalakaw. Pinaghati-hati niya ang kanyang grupo upang maiwasan ang mga ito. Tulad ng inaasahan, nagsimulang umulan ng malalakas na bulalakaw ang pagong, na nagdulot ng makapal na usok mula sa mga nag-aapoy na bato. Sa gitna ng kaguluhan, isang knight na nagngangalang Inak ang napunta sa panganib, dahil muntik nang matapakan siya ng pagong. Pilit na inaabot ni Harkon ang kanyang kasama, pero buong lakas na inapakan ng pagong ang lupa, dahilan upang matamba ang ibang knight. Gayunpaman, hindi nasawi si Inak, dahil nasadyap siya ni Granfell sa pamamagitan ng pagbuo ng isang higanteng pader, isang bagay na ikinagulat ng mga knight, dahil hindi nila narinig na may ginamit siyang orasayon. Bago pa makapagtanong si Harkon kung paano niya iyon nagawa, agad siyang pinutol ni Granfell. Hindi ito ang oras para makipag-usap. Muling naghahanda ang pagong na polanan ng mga bulalakaw ang paligid, kaya agad na pumwesto ang mga knights. Samantala, naisip ni Lee na dahil sa pader na ginawa niya, halos maubos ang kanyang mana. Hindi lang siya nawala ng malay dahil sa suot niyang brooch na lubos niyang ipinagpapasalamat. Pero kahit ganoon, kailangan niyang tipirin ang natitirang mana niya. Kaya naman, dapat niyang gamitin ng husto ang mga knights na kasama niya. Nilapitan siya ni Harkon at taos pusong nagpasalamat sa pagsadyap niya kanina.
Dagdag pa rito, kung tutulungan niya sila sa laban, ipinapangako niyang sa ngalan ng Lionheart, hinding-hindi nila malilimutan ang pabor na ito. Naisip ni Lee na ito ang perpektong pagkakataon para makakuha ng dagdag na benepisyo. Samantala, sinabi ni Granfell na ang mga halimaw ay likas na dapat pinapatay. Kaya kung kailangan nila ng tulong, ikatutuwa niyang tanggapin ito.